Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. And me, Reagan. And me, Jay Walker. Ayun, at sa episode na to, gagamitin natin ng Ford Explorer. Dahil sosyal siya, sosyal ang gagawin natin. Sasakay tayo ng yacht. Shala, shala. Spelling nun. Yak. Ayan mo na yung spelling niya. Ayan. Tara na, let's go! Pala ito na nga yung gamit natin ngayon, no? Yung Ford Explorer. So ang makina pala nito, 2.3 liter na EcoBoost engine. So ibig sabihin no, hindi kalakihan yung makina niya. Uy, pero malakas ha. Pero may turbo, kaya napakalakas. So pag-usapan muna natin yung labas, 'di ba kuya? Kita mo naman, sobrang laki, 'di ba? Oo naman, ang laki, very imposing. Talagang mapagkakamalang big time ka pag ito dinadrive mo. Oo, tsaka napakalaki kasi full size SUV tong Explorer. Kaya kung gusto mo ng malaki, alam mo na. Tama. Parang dito sa Pilipinas, ito na lang ang pinaka full size na SUV ng Ford Philippines. Kasi wala na yata yung Expedition, no? Oo nga. Tapos pero yung compared naman to sa dating itsura ng Explorer, napakalayo, no? Napakaganda ng ginanda niya. Yung grills pa lang na napakalaki. Syempre yung mga ilaw, bago, lahat bago, no? Sa side, syempre makikita mo rin na sobrang laki niya. Sa likod, ganun din. Pero ang favorite part ko dito, yung likod. Kasi parang simpleng-simple para sa akin yung itsura ng likod na parang social na social eh. Ikaw ba Kuya Regan, anong pinaka nagustuhan mong parte nitong sasakyan sa labas? Actually, para sa akin talaga eh. Syempre yung shape ni ng Explorer, unmistakable eh. Alam mo talagang siya si Ford Explorer. Tapos alam mo ba, Doc, na ang Ford Explorer ang mahabang nameplate, pinakamatagal na nameplate ng Ford sa buong history niya. So pinakamahaba na matagal pa. Pinakamatagal, oo. Iba yun Oo, ganun pala, no? So pinakamahabang nameplate pala siya sa Ford. Ikaw naman, Alex, anong pinaka nagustuhan mo dito sa Everest sa labas? Yung size niya. Explorer to. Sorry. Oo pala, Explorer, sorry. Gusto ko yung size niya. Posing sa kalsada. Oo, imposing talaga kasi napakalaki nga. Tapos sa interior, no, simple lang siya, 'di ba? So simple lang pero usable naman yun. Nakakabit na tayo sa Bluetooth pero bawal tayo mag-sounds kasi makaka-copyright tayo. Oo. Actually, alam mo naman eh, very straightforward. Madaling i-operate. Everything is ergonomic naman siya. Pero talaga dati pa maliit pa lang ako, gusto ko na tong Explorer eh. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako makaka-drive ng Explorer first time. Talaga? Oo, kayo ba? First time to? Ako first time din actually. Okay, ikaw. Naka-drive na. Wow, yabang. Nakayabang. Pero one day na. Okay lang yan, at least nakadrive ka na, ako hindi pa. Okay lang yan kasi sabi ni Ford Philippines na pwede pala nating mahiram tong Ford Explorer para magawa natin ng proper na video, na driving review video, diba? Kaya huwag niyong kakalimutan mag-subscribe kayo kay Regan's Rides. Ayan tingnan nyo. Tsaka saan makikita ko Regan? Lahat ng mo. Siyempre, meron tayo sa YouTube, meron tayo sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook. Lahat yan Regan's Rides. So search na lang. Please follow, please subscribe. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers sa YouTube. So please, tulungan nyo ako mga katakam. Konti na lang. Konti na lang. Tsaka syempre, huwag niyong kalimutan si Alex. Alex, invite mo. Subscribe Jay Walker. Yeah. Sa Instagram, meron din sa YouTube, sa TikTok. Yeah. Okay, so nagsasayaw ka rin doon? Hindi ako nagkasayaw doon. Yung gusto ko makita, sumayaw si Alex sa TikTok, no? So, yung makina nga nito, 2.3 liter na EcoBoost, tapos yung transmission pala nito, 10-speed na automatic. Kaya, kahit malaki siya, mabigat, marami siyang gears na gagamitin para mas makatipid ka sa gasolina. Pero gasolina siya. Gasolina hindi siya diesel. Oo, yun din, yung apla, Ayun, Di ba kasi, I'm sure marami kang mga viewers, Doc, na nagtataka o nag-iisip. Parang, syempre, Ford Everest, maganda rin naman and all, ganyan. Medyo mas mura pa ng konti sa Explorer. Bakit ka mag-Explorer? Siyempre, gusto mo dapat yung more premium, diba? Tsaka, kumbaga, gusto mo yung naiiba ka sa alsada, hindi lahat may ganito. So, parang may exclusivity siya. Tsaka, siyempre, napakalaki nito compared sa Everest. Yes, tama. Actually, pagka nga dala-dala mo yung Explorer, para ka talagang big time. Marami mag-aakala, ikaw ang mayor. At saka isa pa yung comfort levels eh. Medyo malayo kasi yung comfort levels nila. Kaya, kumbaga, kunwari, may pera ka, tapos gusto mo yung komportableng sasakyan ka, oo, komportable yung Everest. Pero ito kasing Explorer, kita mo naman, kanina pa tayo dumadaan sa mga hindi pantay-pantay na asfalto, pero hindi ko naman halos nararamdaman. Oo. Diba?
Malaking bagay kasi dyan, Doc, dahil ang Explorer, unibody na siya, hindi na siya body on frame. Nagsimula ang Explorer sa buhay niya, body on frame yan. Pero ngayon, unibody na siya. So, mas comfortable siya, especially for city driving. Pero four-wheel drive din tong Explorer. Kaya very capable pa rin. Speaking of which, no, hindi lang basta-bastang four-wheel drive, no. Meron pa tong 7 na driving mode. So, ito may drive modes kasi dito, no. Tingnan niya natin, meron siyang normal, eco, sport, tow, pwede pang tow, towing, sa bagay, malaki makina no. Tapos sa kabila, tingnan natin, slippery, trail, deep snow and sand, no? Hopefully magkaroon na rin tayo ng sand sa Pilipinas. Ay, snow. Marami tayong sand. Marami tayong sand. Punta ka na sa beach, dami ng sand. Tsaka sa lahar, no? Oo. Maganda rin dito, 7-seater siya, so makasakay mo yung pamilya mo. Tsaka maluwag yung space para sa cargo, di ba? Tama. Pamilya, pwede rin mga bodyguards. Tsaka kung mapapansin mo, di ba, yung space natin, kuya, talagang maluwag yung gitna natin, no? Di ba? Hindi tayo magkaibigan. Hindi, parang magkagalit Pero friends kami lahat dito. Of course. Meron niya rin pala to nung Co-Pilot 360 Assist, so napakaraming mga functions no? Kasama na yung mga pre-collision braking, mga ano pa yun? Pakibasa. Pre-collision braking, blind spot warning, cross traffic alert, 360 camera, at marami pang iba. Pero ang pinaka-importante dyan na yung usual na ginagamit ko sa mga safety systems, no? Hindi, actually convenience nga to, yung adaptive cruise. So meron din tong adaptive cruise. Yan. So nakaset tayo ngayon ng 33 kilometers per hour, no? Tapos siya na bahala dyan. Pero in fairness, merong 33 Ay, meron, no? 7 lang tayo, pero 30 kilometers per hour yung set ko. So okay. May low speed siya, may traffic jam assist siya. So Doc, ano yung ayaw niya sa Explorer? Anong ayaw ko sa Explorer? Alam mo naman kasi, 'di ba, hindi naman kasi lahat ng tao pare-parehas ng yaman, no? So in my case, ang afford ko kasi talaga yung mga MPV. So itong mga presyo kasi nito, mga pangkila Kuya Regan lang. Ay, ganun? May ganung hirit? Kaya kila Alex, 'di ba? Ganun lang. Actually, nga rin yun talaga yung medyo premium talaga yung price niya. Pero, yun din ang isang advantage niya. Dahil sa premium yung price, may exclusivity ka talaga. Diba? Actually, Doc, may isa pang napakaganda dito sa Ford Explorer. Ano ba yun? Yung yung kanyang infotainment system. Tsaka yung mga tech features niya sa loob. Kasi meron tayong 8-inch na touchscreen na syempre well-connected yan. Meron niyang Apple CarPlay, Android Auto. Meron din siyang 12 speaker na B&O speaker sound system. Teka, ano ba yung B&O? Boys Night Out daw Sa radyo. Tama, sa radyo nga naman. Hindi, joke lang yon mga katandem. Bang & Olufsen. Yan. Yung pala yun. Tapos meron din siyang wireless charger. No? Pero in fairness, kumpleto na siya ng lahat ng kakailanganin mo sa infotainment system. Kasi yun lang naman usually, di ba? Android Auto, Apple CarPlay, wireless charging, okay na. Very well connected talaga siya. And actually, lahat naman ng Ford na vehicles ganun Pero ito syempre si Explorer, meron din siyang ganung mga features. Kaya napakaganda. Safe ka na, tapos high-tech pa. At saka habang nagdadrive pala ako, kuya, na-notice ko lang talaga, ang ganda talaga ng suspension. At saka, di ba ang laki-laki niya? Pero hindi ako nahihirapan i-drive siya dito sa city. Parang mas maliit siya, no? Parang mas maliit siya, oo. Yes. Tapos ang dali lang mag-change ng lane, parang madali lang gamitin. Saktong-sakto yan, lalong-lalo na sa mga backseat ng mga executives dyan. Okay, mga backseat, yan yung backseat na kaya ng bossing namin sa likod, ito. Mukhang no? Mukhang Al Pacino yung dating. Tsaka kuya, ito nga pala, no? Kasi kanina hindi natin na-testing kasi nagsusi kaagad tayo Pero meron tong pindutan ng ng mga number dun sa gilid. So makakapasok ka dito. Uy, at saka yun pa nga pala. Ganyan pa. Pero alam nyo, pagka merong mga ganyan na sunroof, no? Medyo mainit kasi talaga yan. Pero meron namang pangtake. Pero alam nyo, ang pinakamaganda dyan, lagyan nyo ng Ceramax Nano Ceramic Film. Yun lang yun. Pag nilagyan mo yan, kahit ibukas mo yan, hindi mainit. Tama. DTS sa baba. Sara na natin. Walang Ceramax mainit. Mahirap, walang Ceramax talaga. Ayun nga pala, yung may mga pindutan to sa gilid kasi pwede kang pumasok sa kanya na wala na yung susi. So pipindutin mo na lang dun yung pin, isa-set mo na lang.
Alam mo, sobrang ano yan, sobrang, nung una kasi Doc, iniisip ko, ano bang silbi nito? Meron ka naman laging dalang susi. Oo. And then na-realize ko, alam mo, napaka-practical niya, lalong-lalo na kung wala kang dalang gamit o bag o wala kang bulsa. Oo nga. Like for example, nag-swimming ka, 'di ba? Alam mo Oo, naman dali, tama. 'di ba? Nagpunta ka ng beach, no? So, ikikiin mo lang yung ano mo, yung passcode mo, makakapasok na sa kotse mo. Tama. Paano mo nga lang mapapastart na walang susi? Hindi ko lang alam paano. Hindi, iwanan mo na sa loob yung susi. Oh, tama. O, 'di ba? Sa Doc, meron nga pala itong sunshades. Yun, no? Ayan. 'Yon. Para may protection sa init. Oo. Pero alam niya mga katandem, iba pa rin pagka naka-Ceramax na ceramic Tama, film. So, dito sa kulit no? Pero alam mo, may isa pang silbi yung sunshade. Oh, ano? Pag may ginagawa ka, hanky-panky sa likod. Ay, hindi ko alam yun, ano yun? Pagka nagbibilang ka ng pera, parang walang, diba? Nakakolekta ka na, di ba? Nagbibilang ka ng pera, walang makakasilip sa'yo. Diba? Kayo talaga, ano ba ang dudumi na isip nyo, ha? Hindi ko nga alam, kaya na tinanong ko, hindi ko kasi alam. At ang price nga pala nito, Ayun, speaking of nagbibilang ng pera. Speaking of pera Okay. Para sa ating mga sa mga interesado mga viewers, mga katandem natin, ang presyo ng Ford Explorer dito sa Pilipinas napakamura. It's only 3,498,000 Philippine pesos o 3.5 million na. Actually, pasado yung presyo na yan, no? Sa comfort na makukuha mo, no? Oo. Kaya ang masasabi ko na lang sa inyo mga katandem, para kasi, kumbaga, yung iba kasi sinasabi, ay, mahal agad. Subukan nyo muna. Pwede naman kayo mag-test drive, no? Dito sa Ford BGC, meron silang 2 test unit, di ba? Para malaman nyo muna. Kasi yung iba nang huhusga agad, di ba? Tama. Tsaka alam mo, kadalasan dyan, pagka naiisip mong mahal kasi, usually pag namamahalan ka, sabihin wala kang pambili. Totoo yan. Yung mga comment, ay mag-aano na lang ako. Pero sa totoo lang, wala namang pambili. Yung sabihin, medyo hirap sa pambili. Ayan, pero mga katandem, maganda talaga siya. Maganda yung Ford Explorer and alam nating iconic to dahil alam ko more than 50 years na yata talaga yung pangalan Ford Explorer eh. Grabe. Ganun katagal, oo. So alam nating subok na siya. So mga katandem, kita-kita na lang tayo sa beach at syempre pag-usapan natin mamaya kung may mapapansin pa kami dito sa sasakyan na to. So see you na lang sa yacht. Hindi pala sa beach, sa yacht. Yeah! Sa mga tandem, no, medyo may iba tayo ngayon, no. Yakin naman ang ating i-review. Pero sorry, hindi ako marunong paano gumamit to. So mga katandem, no, napaka-social talaga ng Ford Explorer. Sobrang komportable, sobrang laki ng space, pati storage. Actually, wala akong masabi sa kanya, no? Lalo na yung performance niya sa expressway kasi napakatuli namin. So medyo malayo-layo na yung biniyahe natin, kuya, no? So siguro tama namang mag-relax muna tayong konti. Tama nga, oo. Saktong relaxation natin dito sa Subic. Parang hindi na nga Explorer ang sinasakyan natin ngayon eh, no? Ay, oo nga, no? Teka, yate na pala to. Yan. Nakikita niyo yung likod? Hindi yan baha, dagat yan. Kaya na yung mga katandem, no? Masarap din palang magyate. Kakain din muna kami sa loob, no? Papa Rex R&R, rest and relaxation muna kami. Maraming salamat sa panonood. Don't forget, Kuya Regan. Subscribe sa Regan's Rides, ha? And syempre maraming salamat din sa Ford Philippines for this one-of-a-kind experience na binigay nila sa amin. Maraming salamat. First time ko eh. Ikaw, alam ko namang mayaman ka, kaya hindi mo na siguro first time ngayon, pero ako first time. So salamat din sa Ford Philippines. Maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana next time kasama na namin kayo, no? Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.